What's going on, man? Araw na ng trabaho. Ito ay Martes, April 14, 2026, no? Bilis na tapos ng isang linggo nating bakasyon na. So, dumating ako last week, Martes. Tapos ngayon, Martes. Ano yun? 8 days. 8 days rin ako nakapagpahinga. Syempre, family time, man. Dahil nga nagpagawa tayo ng truck. So, papunta na ako sa yard. At pipick up tayo ng load sa Scarborough. Diyan lang naman tayo pupunta sa Pennsylvania. Sa may bandang Reading, PA. So, tirahin na natin to, men. Cut natin to sa yard. Gawin natin yan. Teka, bago tayo dumiretso ng yard, bili muna ako ng kape, men. Dahil tanghaling tapat ngayon eh. Alas 12 ng tanghali. Kakatapos ng magtanghalian sa parang inaantok ako ah. Kaya bili lang muna tayo ng kape. Omsim. Mabisa raw kasing pampagising yung kape. Sabi. Sa akin, hindi naman tumatalab yun. Pero parang ano lang. Alam mo yan, parang may iniinom ka habang nag-drive. Can I take your order? Hi, good afternoon. Can I have small coffee, half sugar, please? Yeah, anything else? That's it, thanks. Ang ganda ng panahon, men. Napaka-araw, 17 Celsius. Pero medyo maulap kanina. Hello. Thanks, have a good one. Tabi nga muna ako, titikiman ko, baka mamaya. Matamis to eh. Tikman natin. So sa mga nagkakape dyan, cheers man. Perfecto. Panalo. Halos walang asukal. Yan ang gusto ko sa kape, men. Malapit naman na yung freeway dito. 400 South. Omsim. Whew. So, cut ko na ulit sa yard to. Tapos, music. Pasok. Ulit. Ayos namin. Nakarating na tayo dito sa truck parking. At sa kasalukuyan, sipit lang ang nandito. Lahat ng mga kasama natin sa trabaho, yung mga yan, mga kasama natin yung mga yan, lahat sila wala dito sa parking, no? So ibig sabihin, dire-diretso yung biyahe nila, men. Paano ko naman kukunin yung gloves ko nito? Baha-baha, men. Ayos na. So, i-check ko muna yung makina bago tayo
magpapaandar, no? Grabe, ano ba naman to? Baha! Ah! Teka, baha lang yan, Kaloy. Buksan natin yung ating battery. Sim. Grabe, baha, man. Ah. Yan. So, ayos naman ang ating coolant level. Dati, lagi nababawasan to, men. Kaya isa din daw siya sa mga nagtitrigger ng check engine light. So, ang sabi niya, parang meron daw tumutulo dito. No? Kaya simula ngayon, araw-arawin kong i-check to, itong hood. Dati, isang beses ko lang binubuksan yung itong hood. Kapag aalis na ako ng Canada, kunwari, ganun. Pero simula ngayon, everyday, check ko na to para makita ko lang kung nagbawas ba yung coolant or hindi. Pero nung huli ko chinek yan last week, okay naman, hindi siya nagbawas. Siguro kapag tumatakbo ko ng sobrang bilis, yung 70 miles per hour, doon siya nagbabawas. Okay pa rin naman ang ating fuel water separator filter. Okay ang ating, ang tawag dito? Kung di ako nagkakamali, ito yung power steering fluid. Okay pa rin naman ang ating washer fluid. Hindi ko nadadagdagan yan. Okay ang ating mga fan belt. Okay ang ating radiator fan. Alternator. Okay naman ang ating steering rod. Sufficient play. Okay ang ating brake chamber, ang ating leaf spring, shocks, walang mga leak. Okay naman ang mga wires and hoses. Wala ako nakikitang problema dito. So tingnan natin yung level ng ating langis. Kalahati. Pwede pa yan, men. So okay na tayo dito. Pwede na natin itong start si Pete. Ayos. Yan namin. Wala na yung check engine light. Tsaka kapag nagpapainit ako ng makina, tinataas ko na yung RPM ko sa 1050, no? Kasi ngayon, teka lang, nasa 650 lang siya. So yan ang tinatawag nilang dead idle. So itataas ko lang siya ng 1050. Mga ganyan. Ewan ko, mali ba yung ginagawa kong to? Kasi kailan ko lang sinimulan gawin to. Pero ang para sa akin, no, para sa akin lang naman. Ewan ko, kung mali ako, itama nyo ako, no. Pero para sa akin, mas maganda yung, mas mataas yung RPM para yung pressure ng langis nandun siya sa ideal pressure. Para nang sa ganon, maganda yung daloy niya papunta sa mga piston. So, kaya yun, ewan ko, tama ba itong ginagawa ko? 1050 RPM dahil malamig pa yung ating tubig. Tapos itong ating oil temperature napakababa. So para mabilis din siyang uminit, pero at the same time nga para maganda yung pasok niya sa tawag dyan, sa mga piston. Pero ganun pa man, kung mali ako, sabihan mo naman ako, men. Wala akong alam sa mga makina talaga yun lang naman yung akin. So, driver lang ako hindi ko alam yung mga ganyang bagay. Pero syempre, kaka-drive natin ng ilang taon na, parang alam mo na yung kailangan ng makina di ba? Kahit na hindi ko alam yung nangyayari sa loob niyan, ang alam ko lang, kailangan may langis yung mga piston, no? So yung ating coolant, hindi naman nagbawas kahit na umaandar na. Dati nung pinaandar ko to, bumaba siya kaagad sa kalahati. So ganun pa man, sasarado ko na tong hood, tapos check ko na yung exterior ni Pete mismo.
buksan natin ang ating headlights tsaka yung ating four-way flashers. Ayos, may isang gulong dyan sa harap. Ayos din ang ating mga gulong sa likod. Nakatakip ang ating fuel tank, tsaka nakastow itong mga tawag dyan, mga glad hands tsaka yung receptacle. Nakasecure ang mga hoses. Ito pala, draft tank sarado, tsaka nakatakip pa rin ang ating mga fasteners. Okay, wala akong naririnig na leak dito. Okay naman ang ating mga shocks, ang ating differential. Ayos naman ang ating drive shaft, fifth wheel. Meron siyang langis. Ay, langis tuloy. Ang tawag dyan? Grasa. Tsaka wala akong nakikita mga missing fasteners dito sa gilid niya. Gumagana ang ating four ways. Tsaka merong ilaw yung ating license plate. Ito namang gulong. Ayos. Meron pa rin takip ang ating mga fasteners. Ayos na. Uy, talaga naman. Tapos nakatakip ang ating tawag dyan, tangke. Dito naman ayos naman ang ating shock na yan, airbag, U-bolt. Itong shock na to, ayos naman ito. Okay naman, mga U-bolt, wala akong nakikitang mga nangialam. Walang nangialam dito kay Pete habang wala tayo ng isang linggo. Ito namang gulong na to, matigas. Ayos. Tapos yung headlights saka yung mga turn signals. Maganang headlights, turn signals, clearance lights. Ayos namin. Rektahan na to. Papunta ng Pennsylvania. Omsim. So pumunta na ako dun sa mismong yard namin. Tapos kunin natin yung ating empty trailer para madala na natin siya sa Scarborough. Tapos mula sa Scarborough kukunin ko na doon yung ating loaded trailer, no? Ayos namin. Nasa 185 Fahrenheit na yung ating tubig. At ang ating langis ay ano yan? 180 Fahrenheit. So pwede ko nang tanggalin tong mataas na idling na yan. At pwede na tayong lumarga, men. Papunta ng tawag dyan sa yard mismo. So hindi ko rin alam naman, no? Kung tama ba yung ginagawa ko na pinapainit ko ng sobra-sobra. Pero usually kapag kunwari winter, mga 150 lang yung temperature ng aking tubig. Tapos mga ganun din yung langis, mga 150 to 160 Fahrenheit, no? Tapos pinapaandar ko na siya. Pero dahil nga maganda yung panahon ngayon, mabilis lang siyang uminit. 25 minutes pa lang nakakalipas simula nung pinaandar natin si Pete. At nasa normal temperature na kaagad yung ating tubig. At yung ating langis naman mamaya tataas rin yan. So ewan ko, tama ba yung ginagawa kong ganun? Pakisabi naman sa mga nakakaalam dyan, ha. Baka mali-mali yung pinagagagawa ko kay Pete. Kawawa naman siya. Pero anyway, pwede na tayong lumarga. At ano ba? Test natin ang ating service brakes, syempre. Ayun, kagaya niyan, no? Binibitawan ko na yung preno. Ay, naka-neutral pa lang pala. Pag naka-drive na, ayaw pa niyang umandar, kaya pumipreno kaagad ako. Kasi parang nabibigla siya siguro matagal na naka-stock. So, ang ginagawa ko, umaatras ako. Tingnan mo, iti-drive ko naka-drive na. Bitawan ko yung preno. Ayaw. So, ang ginagawa ko, umaatras ako, no? Yan na, umikot na yung gulong. Tapos tsaka ako abante, bitaw ng preno. See? Pero pag paabante, ayaw niya kaagad dumabante. Dahil ba kunwari, parang nag-stuck ba yung preno? Ewan ko, pero pagka nangyayari yun, lagi kong inaatras muna. Ano kayang problema nun, men?
normal ba yun? Parang itong si Pete lang yung naranasan ko ng ganun eh. Ay, kay Pete ko lang naranasan yung ganun, yung ayaw niyang umabante. Kapag ka binigyan mo naman ng accelerator, pag ang tawag dyan, yung pedal ng accelerator, pag binigyan mo ng konti namang power, parang tumutunog ng boom, parang ganon. Hindi naman ganon, hindi naman ganon kalakas, pero parang nabibigla eh. Siguro yung spring brakes, talagang naka-engage ng sobra, kaya ewan ko. Pero pag umaatras naman, swabe lang naman. Kaya simula nun, ganun ang ginagawa ko. Ina-atras ko muna siya. Tsaka ako siya ita-drive. And then, swabe na yung takbo niya. Pero ang ganda. Napaka-aliwalas tignan ng ating dashboard. Kapag wala kang nakikitang check engine light. Di ba parang napaka-peaceful ang datingan. Napaka-peaceful. Wala kang inaalala na problema. Dati naman, no, pinareset ko na yung check engine light sa mekaniko. Ni-reset niya and then kasi malapit lang eh. Diyan lang yung shop niya. Hanggang dito sa parking. Pag-park ko dyan, putik nakailaw na kaagad. So ang ginawa pala niya, no, imbis na palitan yung buong crankcase, pinalitan lang niya yung filter. Yan, filter. Kasi daw mataas masyado yung pressure na binubuga. Ewan ko kung anong klaseng explanation yung ginagawa niya sa akin. Basta parang ganon. Kaya ang sabi niya, yung filter, kapag pinalitan natin yan, medyo i-contain niya yung pressure para hindi sobra-sobra yung buga niya. So, madalit salita, pinalitan niya yung filter. Dahil kung papalitan daw yung buong crankcase, parang sayang naman kung okay pa yung crankcase mo. So filter muna ang palitan natin and then tingnan natin kung babalik yung check engine light. Pero awa naman ng Panginoon, no? Wala pa namang bumabalik na check engine light. Dati, bumabalik kagad pag park ko doon sa parkingan. Pero ngayon, ayos na ayos. Suwabeng-suwabe, takbo ni Pete. Sana mekaniko rin ako, no, pero mahirap gawin yun kasi binuksan niya yung makina. Hindi naman makina, yung pumunta siya sa ilalim ng engine block niya yata tinira yun. Pero hanapin ko yung trailer natin, tapos konekta na natin. Ito na, nakita ko na. Sobra naman dikit na dikit pong mag-park mga shunter dito eh. Atrasan ko na to, men. Ganda ng panahon, hindi kailangan mag-AC. Bukas bintana lang. Tatapat lang natin, no? Tapos baba tayo. Para lang siguraduhin na meron tayong ano ba tawag dyan? Proper height. So okay naman ang ating height. Saktong-sakto, men. Pero hindi natin pupuwersahin yan. Babagsak natin tong ating mga airbags. Para hindi puwersado yung ating mga suspension. Ayos na. So verify na natin kung
lock na yung ating tawag dyan, jaw. So yung ating handle ay nakapasok na. Ito, ayos na yan. Tsaka wala tayong space between the apron and the fifth wheel. At nakalock na yung ating jaw, men. Ayos na yan. Di na makakalas yan, men. Unless i-apply ko yung trailer brakes, trailer ano tawag dyan? Tatanggalin ko yung hangin ng trailer and hatakin yung handle na yan. So, kapit natin yung ating mga glad hands and receptacle. So, walang missing pin ang ating electrical line. Ating mga seal. Hindi sira. Walang cracks. Hindi damaged. Ayos. Supplyan natin ng hangin ating trailer. Ayos, walang leak dyan. Merong ilaw yan. Tapos, uy, Bailey pala ito. Ayos ah. So, tumataas na yung ating mga airbags. No leak. Ayos, kompleto ang ating mga fasteners. Maganda ang ating, ano yung tawag dyan? Tire pressure. Magana ang mga turn signals. Tsaka merong ilaw itong ating, tawag dyan? License plate. Grabe, sobrang dikit na dikit, man. So, merong mga fasteners ang ating mga gulong. Grabe. Isang advantage ng pagiging payat. Pwede kang sumuksok sa mga gedli-gedli na ganito, men. Diba? So, umaandar ang ating turn signal dito. O, see? So, ngayon, paano ba to? Sarado na natin tong ating internal valve. Ayaw ah! So, nakasarado na to, merong zip tie, so hindi ko na kailangan i-check yung loob niya. Sarado rin natin to, syempre, external valve. Merong gasket. Merong libreng cable tie. Para dito. SIM. Ayos na yan. Tapos, akit tayo sa taas. Grabe, no? Sikip, oh. Panis. Buti nga talaga, mapayat ako. Imaginin mo, mataba ako. Paano ako magkakasya dito? Naku po, may ganito. Ano ba yan? Hatak lang to. Ayaw ah. Hindi pwedeng hatakin to. Subukan natin to. Hindi ko nadala yung martilyo ko, men. Ito, pwede na to. Dahan-dahan lang, men. Pag-hatakin mo to. Pag-hatakin mo to, dahan-dahan lang. Aray. So, takpan natin tong ating Chicago fitting. Sarado natin yung ating valve. Ano ba yan? Walang silbi naman tong cable tie na to. Okay.
Tingnan natin yung loob. Dahan-dahan. So mayroong gasket. Malinis. Tsaka tuyo. Sarado na natin to. Ito. Parang walang washer tong isang to ah. Walang washer. Ayos na. So ating wash out cup, tignan natin kung sarado. Sarado. Yung isa medyo malayo-layo pero tingnan natin, syempre. Mahigpit, mahigpit. Ayos na tayo dito sa taas, men. Sabi. Pakasikip. So tataas ko na lang tong ating legs. Paano ko itataas to? Nakaharang. Abante tayo. Kasi medyo meron naman siyang tawag dyan. Tumaas naman na siya. Kaya pwede kong iabante to. Pagod ako dun ah. So gumagana pala ang turn signal na yan. So ayos na tayo dito. Abante ko lang tapos taas ko yung legs. And then, lakad na tayo, men. Init ah. Bago tayo abante, check na rin ang ating mga tawag dito, leak, kung merong leak sa ating connection. Full service brake. Walang leak. Test natin ang ating spikes. Gumagana. Tsaka gumagana yung ating trailer emergency brakes na tinatawag. Abante lang ako kasi yung handle ng ang tawag dyan, landing gear, nakaharang dun. Yan, ayos na yan. Pwede na natin itaas yun. Let maimen. Taas na natin to. Ayos na. Ayos na ba tayo dito? Let's go, man. Pwede na tayong lumarga. Pinawisan talaga ako dun ah. Kaya nagbukas na ako ng AC. Hindi pala pwedeng walang AC kapag ano ba to? Kapag nagtrabaho ka na. Net may kasi. Pero mamaya pag medyo kumalma na yung aking temperatura, no, ang katawan ko, pwede ko nang patayin yan. So, test natin ang ating brakes ulit. They're good, man. Let's go to Scarborough. Anong oras ba? 1:43. Wala pa namang traffic masyado niyan. Pero kapag nakuha ko na yung ating trailer, yung loaded trailer, wala na. Traffic na yun. Kasi tatawid ako sa Buffalo, QEW. Traffic doon, men. Mga anong oras yun? Alas 3, alas 4. Kasagsagan ng rush hour yun. Kasi yung mga nagtrabaho sa GTA, uuwi na sila sa Hamilton, no? Pero ganoon pa man, ayos lang, no? Sanay na tayo sa traffic. Sakit ng
Ang tawag dito, wrist. Madali yata kanina sa bahay. Pero ayos lang. Grabe, ang ganda ng takbo ni Pete. Suabe. Pagbigay natin itong mga papasok ng plaza kasi red light naman tayo. Yan. Kasi pupunta sila dyan sa plaza eh. Kaya pagbigyan lang natin. Sakit ah. Bakit kaya? So pupunta tayo ng QEW Toronto bound. Ano ba yun? Eastbound? So yung isang problema pala, yung sinabi ko nung nakaraang video, yung differential pinion play. Hindi ko muna pinapalitan kasi mahal, 4 mil daw. 4 to 5,000 dollars plus labor. Kasi nga i-rebuild no yung mga gear. So sabi niya kung hindi naman daw nanginginig yung rear axle natin sa drive axles, eh okay lang daw. Pero kapag nanginig na raw, doon na raw ako mag-alala. So sabi niya, sige, pag-ipunan mo muna, tapos tsaka natin pa-rebuild. So wala naman ako nararamdaman ng mga vibration sa likod. Kaya ang pinagawa ko lang muna yung tawag dyan, filter ng crankcase. Pero ayos na. So ang oil change ko ay 417,000 miles. Nakaka 431,000 na ako. So ilan na yun? 14,000 na. Tumakbo na ako ng 14,000 miles. So meron pa ako natitirang 3,000 to 4,000 miles para magpa oil change ulit. Ayos na. Suabe si Pete. Sa salamin tayo kasi medyo maaraw. Yan, parang ano na. Hindi na masakit sa mata. So yun nga, yung pupuntahan ko dito lang sa may Reading, PA, Pennsylvania. Ano lang yun, mga 400 miles mula sa Scarborough. So pagtapos nun, hindi ko alam kung saan ako mag-pick up, hindi ko alam kung saan ako mag-washing, pero ang gagawin ko nun, kailangan makauwi ako ng Miyerkules next week. Dahil meron akong medical exam sa Thursday, yung annual exam namin, physical exam. Tsaka meron akong appointment sa aking accountant para mag-file ng taxes for 2025. So normal naman ang ating mga gauges. Walang problema. So yun nga, di ba, magkapa-annual nga ako na physical. Tsaka yung filing ng taxes sa Thursday, kaya kailangan makauwi ako by Wednesday next week. Pagkatapos nun, dire-diretso na ulit yung ating yung biyahe. Pwede na tayong hindi mag-off ng matagal. Ibig sabihin, kahit saan tayo ipadala, pwede na. Kasi wala na tayong dapat gawin. Tsaka pala yung lisensya ko mag-expire na sa Mayo, kaya kailangan ko rin ayusin yun. Yun lang, 3 lang. Filing ng taxes, annual physical exam, tsaka yung tawag dyan, lisensya, pagre-renew ng lisensya.
yung aking fast card tsaka yung Twic card. Next year pa naman yung expiration. Kaya pwede pa yung mga yon. Hindi ko pa kailangan i-renew. Oh, it's good to be back on the road, Pete. Ayos na. At ang ganda ng panahon. Pwede na yata ako magpatay ng AC mismo. Bukas bintana na lang tayo. Uy, ang bilis na natin. Putik, 110 na pala yung. Ang bilis naman mag 110. Kasi empty tayo, men. So ano lang tayo, 100. 102, ganun. Or 64 na lang tayo. Ano yun? Or 65, 105. Ay, April na, men. Malapit na talaga ang summer. Ito na. Kawawa na naman tayo sa tag-init. Pero anyway, paano ba to? Medyo mahaba na yata yung video na to. So, dito ko na muna tatapusin to. Tapos, itutuloy ko na lang to bukas. And sa inyong lahat na sumama sa akin sa araw ng Martes na to, April 14, 2026, maraming salamat sa panahon at oras mo, amen. Mag-iingat ka palagi and I'll see you tomorrow. Peace.